Hello po, kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, may magandang balita po ito mga katambay, lalo po sa mga taga Cavite. Ito pong Phase 1 na LRT1 sa Cavite Extension. Ito po malaking issue po ito, di po ba? Kung ito po yon, itama nyo po si Kamanong. Kung ito pong extension na 1, LRT na ito na Pakabite, na yung dating Pangulo na pinagpahinga na po si Pangulong Noynoy Aquino Jr. at yung dating secretary po na sa, I think, nakalimutan ko na po. Sila po yung magpapasagasa pa rito, di po ba? Kung hindi nila matatapos, kung tama si Kamanong at kung mali naman, itama nyo po si Kamanong. Ngayon po, malapit na po mag-operate ng mga ilang panahon na lang o linggo, buwan dahil 97 nang tapos, 97% na pong tapos mga katambay. Painggan po natin at napakagandang balita po ito sa mga kababayan natin sa Cavite, mga katambay. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension Project. Base sa update ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, 97% nang tapos ang konstruksyon ng Phase 1 ng LRT1 Extension. Kumpiyansa ang LRMC na matatapos ang proyekto sa takdang panahon. Target na maging operational ang LRT1 Cavite Extension sa 4th quarter ngayong taon. Sa ngayon, nagawa na ang mga hagdan sa mga istasyon at natapos na rin ang telecom installation at maayos na rin gumagana ang system works, habang patuloy pang tinatapos ang steelworks at drainage works sa ilang istasyon. Nagsasagawa na rin ang LRMC ng mga test run ng iba't ibang generation ng train para masubukan ang mga riles. Yan po mga katambay. Nakita po natin. Yan po yung sinasabi ni Kamanong na mga proyekto ni Pangulong Duterte na nakikita, di ba? Nalalasap, napapakinabangan, di ba? Yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Hindi po katulad ng Bagong Pilipinas. Ang ginagawang legacy po ng Bagong Pilipinas, nakikita ni Kamanong, lalo sa kamera, ang unang ginagawa, magbigay ng bilyon-bilyong ayuda, di ba? Kahit wala pa tayong malalaking problema, ang solusyon, ang legacy, ayuda. At ang pangalawa, yung ginagastosan po ng bilyon-bilyon din, yung Chacha at yung PI, di ba? Yan po ang nakikita natin magiging legacy po ng di umano ng Bagong Pilipinas. Di ba? Yung magbawal ng waldas. Di ba? Pero po ang dating Pangulong Duterte, nakikita po natin ang mga natatapos na proyekto. Nung nakaraan lang pong linggo, araw, dumating na rin po yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, yung mga barko natin na puro bago na pangdigma. Kahit sasabihin natin na kakaunti lang at hindi sasapat sa dami ng barko ng China, pero sa panahon ni Pangulong Duterte, proyekto po ng kanyang build. Di ba? Ito po, itong extension po ito na LRT Phase 1 sa Cavite. Ito po, malaking issue po ito sa panahon po ni Pangulong Aquino Jr. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, lahat po na plancha. Lahat na umpisahan. Ngayon po, patapos na. At napakarami pang natapos nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Alam po natin yan. Hindi lang po binabalita sa malalaking media yan, mga katambay, ang lahat ng natapos at proyekto ni Pangulong Duterte, di ba? Lalo sa airport, napakaraming airport, mga pantalan, napakaraming nagawang pantalan, mga tulay, di ba? Napakahabang tulay at napakahabang karsada ang natapos. At isa na yung nasa Cebu na napakagandang tulay, di ba? Kung sa panahon ni Pangulong Marcos Sr., merong tulay sa bandang Bisaya, di ba? Yung tinatawag nilang anong tulay yung mga katambay, nakalimutan ko yata tawag doon. Yung sabi, Leyte, di ba? Yung mahabang tulay na natatanda ko yan. Merong artistang tumalon doon eh. Yung para si Dante Barona, mga katambay. Itama nyo nga si Kamanong. Parang nawala sa isip ko yung tulay na yun eh. Pero merong mas maganda, di ba? Yung nasa Cebu, di ba? Tapos na.
At yung plano pa rin ni Pangulong Duterte na magkukonek sa Bataan hanggang sa hanggang dito sa Cavite, I think, yung tulay na yon. Kung yun po ipopondohan ng mga administrasyon na susunod, lalo ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos, sana matapos, di ba? Kaya lang po, nakikita po natin, katulad nung nagpunta po ang pamahalaan doon sa subway, di ba? Kine-credit po nila lahat ang proyekto sa panahon nila. Pero never nilang na-mention, nababanggit ang dating Pangulong Duterte sa mga proyekto po ng gobyerno. Never nilang nababanggit na ang ito po sa utak o sa panimula ng dating Pangulong Duterte na umpisahan ng subway, di ba? Walang ganun eh. Ito po sana, pag ito po ay nag-opening na po, pupunta po dyan ang pamahalaan. Tingnan po natin, abangan po natin mga tambay, kung mame-mention man lang ng mga media at ng pamahalaan natin ang pangalang Rodrigo Roa Duterte. Abangan po natin, mga katambay. Kasi lahat halos ng proyekto ni Pangulong Duterte, katulad nung nagpunta po ang Pangulo, di ba? At binuksan na rin po yung highway na papunta po na Clark, Subic, Pampanga, di ba? Never ding na-mention ng Pangulong Marcos di umano ang Pangulong Duterte, di ba? At ang sinabi niya ron, talagang gusto niya maging world class pa ang Pilipinas. Pero yung mga proyekto na kanyang inaatinan na natatapos, puro yun ay proyekto pa po ng Pangulong Duterte. Sa ngayon po, wala pang nakikita ang mga Pilipino doon sa sinasabi ni Pangulong Marcos na build, 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 better more. Wala pa po yung better more, mga katambay. Isa pa lang po yung kanilang groundbreaking na inatinan ng speaker na nagpapaka-executive ng groundbreaking, yung gagawing ospital sa may part ng Quezon City, di ba? Yung isang, yun po, kanila po yon. Sila po, sana matapos nila po yon. Yung proyekto nila yon, di ba? Yung ospital na para sa mga cancer, di ba, mga katambay? Sana, si Pangulong Duterte, alam natin, pag may inumpisahan, pilit tinatapos. Ito, tingnan natin kung matatapos po nila. Di ba, mga katambay? Pero, nakita naman natin, at sa balita rin mismo, narinig ni Kamanong, itong 2024, halos lahat ng project ng gobyerno, walang masyadong pondo, lalo sa mga maintenance. Hindi masyadong naglagay nitong 2024. Mismong kapatid na ang nagsabi po noon, ang Senadora Amy Marcos. Kaya walang masyado o walang budget ang build, 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 better more ng Pangulong Marcos. Kasi hindi naman kasi matututukan di umano ng Pangulong Marcos dahil nakatutok siya ngayon sa biyahe para manghikayat daw di umano ng maraming mamumuhunan sa ating bansa. Hindi nyo ba napapansin mga katambay? Kasi napapansin ni Kamanong na mas marami tinatagal ang Pangulong Marcos sa labas ng bansa kaysa sa Pilipinas. Ilang araw lang sa Pilipinas, aalis na naman papuntang, di ba? Saan siya pupunta? Germany, saka sa Czech Republic, di ba? Kaya kaya nga nakikita natin madalas ang speaker, siya na yung nag-groundbreaking ngayon, di ba? Hindi na ang Pangulo, kasi ang Pangulo, laging wala sa Pilipinas, di ba? Kaya siguro tinalaga niya na lang OIC ang speaker. Instead na ang vice presidente sana ang kanyang maging kapalit habang katulad niyang mga groundbreaking dahil sinatawag na sila unity team. Yan din ang isang tanong ni Kamanong May unity team pa ba? Nakatambay. Yung sinasabi lang unity team. Parang hindi na nakikita ni Kamanong din na may unity team pa Diba? Parang nababaliwala na po ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos ang Vice President Sara Duterte. Hindi yun po napapansin. Mas pinapaboran yata di umano ng Pangulo ang speaker kaysa sa kanyang Vice President. Di ba? Nababaliwala. Nakikita at nakikita kasi ni Kamanong di ba? Nagtatanong lang din si Kamanong, kayo, ano po ba napapansin nyo? Sa kabila ng napakaraming issue ng mga Duterte ngayon, di ba mga tambay? Nabanggit ko lang.
May mga ICC pa dyan. Hindi pa tinitigilan ni Trillanes. Pati si Trillanes, buhay na naman ngayon sa isyong ICC. Di ba? Ay, nako. Yan lang po mga katambay. Ang komento ni Kamanong sa magandang mangyayari, lalo sa mga taga-Cavite. Malapit na po, 97% na po natapos ang extension na phase 1 ng Cavite. Kaya po, pasalamat po tayo kay Tatay Diggs, Tatay Digong, dahil kung hindi sa kanyang political will, baka hindi po natapos yan. Kasi nung panahon ni Pangulong Aquino, wala po nangyari dyan. Di ba? Ang hiling lang ni Kamanong, ma-mention man lang yan. Pagka yan pumunta na at i-opening na yan, sana mabanggit man lang si Pangulong Duterte, mga katambay. Di ba? Yun lang po, mga katambay. Maraming salamat po at syempre, ingat tayo at ipaglaban pa rin natin ating bansa. Tiis-tiis lang, may pag-asa pang makabangon tayong muli. Paalam, bye-bye.